noon na pagtatanim namin ng kape ay nag-consumption po kami kasi mababa yung presyo niya. Tapos ganito ang maabutan namin, ng hirap talaga namin kahit yung mga baro po namin hindi po kami makabili. Tapos yung mga anak po namin hindi pa rin nakaaral. Okay, harvest. Isa sa mga challenges na nakita ko paano natin isusustain yung advocacy doon sa conservation ng matutom kung wala ng external funding. So dahil marami namang resources doon, isa sa mga nakita kong potential is yung pagtatanim at pagpapalago ng kape. Hindi lang doon sa pagtatanim, kundi baka pwedeng lutuin ito at pwedeng ibenta sa merkado. Binibili namin yung kape na mas mahal kaysa sa traditional buyers. Halimbawa, yung sa bayan, sa Pulumulok, ang buying nila ay nasa 60 to 70, maximum 90. Kami naman, binibili namin from 110 as base price o floor price, as much as 150 pesos per kilo, higher. Dahil naisip namin na kailangan mabuhay ang farmer, magawa ng masarap na kape dahil nga pag ikaw ay producer lang, kikita pero konti lang. Ang napapansin ko sa mga corporate na nakapalibot sa amin, nagsusurvive yung mga corporate companies kasi meron silang processing. O kung mga ito ay nagsusurvive, bakit hindi yung farmer? Bakit hindi yung mga SME na kagaya namin? Tiningnan namin ito sa isang value chain na tinatawag. Yung value chain, pagka yung ordinary yung kape, hinarvest mo, yung cost of production niya kasi nasa 45 pesos dito sa local. Pag ibebenta nila yan, between 110 to 150 pesos. Ibig sabihin, ang return on investment niya ay nasa between 50% to 150%. Yan kung yung chain lang na yon na galing production to marketing. Pero, pag prinoseso yan, ni-roast mo at pinak, automatic outright na ang value, original value dun sa buto, raw na buto, ay tataas ng between 1,000 to 1,500%. Malaki yon. Ngayon, pag ibinenta mo naman siya sa retail market, between 2,000 to 2,500%. Pag ito siya galing sa production at hanggang doon sa coffee shop,
malaki yun. Maabot na siya ng mga up to 5,000% ng original value niya. We have an advocacy to help the small producers, the SMEs. Nobody's helping small producers to market their products. Kape balloons is one of the products that we are marketing to. Marami kami customers pumunta dito. Talagang na-amaze sila sa coffee balloons dahil very expensive ito sa USA. Ginapromote talaga namin yung mga local product at saka yung seed, halimbawa sa mga katutubo, yung sali dito sa Mount Matutong Coffee. So at least makaka-benefits lang sila, hindi lang din ang hotel, pati sila rin nakakatulong din sa mga farmers na mga walang trabaho. Sa ngayon po na nakapartner po kami yung isang pastor na galing po sa Jinsan, si Pastor Fred. Bigla po kami umuunlad dahil nagtataas yung kape. Doon binili po nila sa amin ng tag 800 po ang bawat kilo. Doon bigla po kami umunlad. Tapos ngayon nagpaaral na kami sa mga anak namin. Yung iba po nakabili ng motor. Yung iba po nakatapos yung mga anak nila. Yun po ang malaking tulong po ng kape dito po sa Mount Matutong. Meaningful result nung support ng FSSI ay number one, yung community nagkaroon silang bigger confidence sa amin kasi nga meron kaming resources to buy every bean na dinadala sa amin. So na-boost yung confidence nila. Of course, kumita sila. They were able to send their children sa school na dati elementary lang, grade 3. Ngayon may high school na sila. May graduate na sa high school. Pangalawa, yung environment, dati grassland lang o hindi na asikaso yung mga area nila. Every time na umaakyat sila sa area, nagtatanim na sila. They were motivated to plant